Could you please explain to our to the listeners, to those who are watching us, why you had that press con? Alam mo, yung press con was mainit na usapin sa amin yun eh. Mahaba yung debate namin kung itutuloy namin o hindi. Well, ako naman I gave my explanation to sa court, no? And I explained to them na ang unang balita namin dito came from two former senators, Senators Tata and Maceda. They announced that there was a plan by Malacanang to make offers to the senators so that they would vote against respecting the TRO. Ngayon, ang naging problema was after a few hours, habang nagmi-meeting kami, kinontak kami ng isang highly reliable source. Ito nga ang sinasabing na source namin, no? Itong taong to, malawak yung experience sa government, sa politika, at talagang may access sa highest levels ng gobyerno natin. At kinonfirm niya, nung narinig namin yung plano from Senator Tatat, yun lang, ito sa ordinary plan na nangangampanya daw yung Malacanang. Pero nung kinontak na kami ng source, sinabi na yung mga detalye, yung halaga, paano ibibigay, etc. At ano yung time frame. Doon na kami nangamba. Kasi wala na kaming ibang paraan na itigil. You know, we have to stop this eh. It goes against our faith in the process. We cannot allow somebody to think na pwede nilang gawin yun kahit sino sila. Okay. Sinasabi ng Malacanang, drama nyo lang daw yun. Wala naman daw katotohanan. Anong masasabi mo dyan? Well, hindi ko naman inaasahan na aaminin ng Malacanang yung plano na yun eh. Ang sinasabi namin, Junoy, na kung meron mga nagtatangka na gumawa nito, if there are people who are so minded, obligasyon namin bilang officers ng court to bring this into the light. Ibubunyag namin to, we will expose it. Kahit na kami malagay sa hamak, even if we are put in peril, it is our duty to expose it. Why? We have to protect the proceedings. And apart from that, we have a duty to protect our client. It is not just about our client. It is about our oath as professionals. I think we have made it very clear time and again na most of us are here because we are defending the Supreme Court. Kung ganito ang mangyayari, meron mga hidden agenda, meron mga lihim na plano, meron mga attempts na suhulan. Hindi ko sinasabing pumapayag yung mga senador. Let me be very clear. We never impute any kind of wrongdoing to the senators. And in our eyes, their integrity remains untarnished. Yung mga yan, inaalagaan din nila yung mga pangalan nila. See? So, hindi yun ang intention namin. Hindi namin intention na ipitin sila. Not at all. Ang iniipit namin, yung mga gumagawa nitong masasamang balak na ito. Itong mga gustong gawing baluktot ang proseso. Gustong makialam na wala naman silang lugar. Dahil itong proseso, pag nabahiran, wala na. Wala na mangyayari. Mawawala na yung tiwala natin, hindi lang sa mga senador, pati sa institusyon, pati na rin sa konstitusyon. Dahil ito, proseso ng konstitusyon. Ang sinasabi ba ngayon sa nabalitaan mo ay handa mong itaya ang katawan mo, ang lisensya mo, ang iyong honor sa pangyayaring ito? Handa kaming lahat, Junoy. Kaya nung araw na yun, kung napagmasdan nyo, makikita naman sa video yun eh. Lahat kami naroon. Handa kami humarap. Ang obligasyon po ng abogado, malinaw na malinaw. Nakasaad doon sa paragraph E, section 20 ng Rule 138. At ang sinasabi nito, it is the duty of the lawyer at every peril to himself. Ibig sabihin nun, kahit na malagay siya sa peligro, na ipagtanggol ang mga sikreto ng kliyente. So, itong bagay na ito, natuklasan namin dahil sa aming paghahawak ng kaso ni Chief Justice Corona. Sa totoo, nung nagmi-meeting kami, kasama namin si Chief Justice nung malaman namin ito
obligasyon talaga namin yan na ilabas. Hindi maaari naming talikuran ang katungkulan namin. Ang obligasyon namin dito ay obligasyon sa korte, sa impeachment court, obligasyon sa konstitusyon, pangalagaan niyang proseso ng impeachment, at obligasyon namin kay Chief Justice Corona. Alam mo, Dean Roy, maraming taong medyo naguguluhan sa mga komentaryo ng palasyo. Either galing kay Presidente Pinoy or galing sa kanyang mga tao sa palasyo. Anong masasabi mo tungkol sa kanilang mga komentaryo? Alam mo, Junoy, nawo-worry nga kami. Kasi nung early stage ng impeachment, ilang beses naman nagdeklara si Presidente na I will not interfere, hands off kami dyan, etc. Aba, parang nagbago na yata yung posisyon ng palasyo. Kanina lang, isang araw, ngayon yata, sinecertify na nila na yung mga ibang dokumentong pinipresenta ng prosecution ay genuine daw. Nagtataka nga kami, paano nila magagawa yun? Yung mismong bangko sinasabi peke. How is it that they are able to claim? Di ka ba mababahala nun, Junoy? Ito napakatataas na opisyal nito. At tataas na mga katungkulan, ang responsibilidad sa bayan. Tapos magbibitiw ng salitang ganon. Baka meron silang nalalaman sa dokumento na hindi namin alam. Yun ang pangangamba namin ngayon. Bakit ganon ang bitiw na salita? Anong tingin mo ang epekto ng mga pananalita nila galing sa palasyo na para bang nakikialam sila sa prosecution? Iyon hong ang isang malaking concern. Kasi ang isang malaking problema sa paglilitis na ito ay yung tinatawag na trial by publicity. Ngayon, hindi ko naman pinagkakaila na ang ating presidente ay popular president. Hindi ko alam kung ano yung level ng kanyang support. No? Pero siyempre, meron mga supporters yan. At marami naman sumusunod sa presidente. Ang problema nito, pag sa kanya galing ang mga salitang ganyan o sa mga tauhan niya, siyempre tinatanggap nito ng mga kanyang tagapagsunod. Pag nagkaroon ngayon ng public opinion na ganyan o ng panlalason sa pag-iisip ng mga tao na ganyan, abay, malaking epekto po yun. Nagkakaroon po ng pressure doon sa paglilitis. Ito po yung problema kasi hindi naman natin pwedeng maitanggi na this is a very public trial Ayaw man namin magkaganon, wala na tayong magagawa. Nandyan na yung publiko Pero alam mo din, sa lumalabas ngayon, mataas nga ang rating daw ni Pinoy. Pero sa nakaraan ng mga panahon, ilang buwan nakaraan, napupuna na bumababa ang kanyang rating. I think ngayon nasa 70%. Nag-umpisa yan na mahigit ng 80%. Anong masasabi mo tungkol dyan? Well, unang-una, Junoy, hindi ko alam kung gano'ng kataas pa ang rating ng Presidente. Pero ang masasabi ko sa iyo, ang acceptance ng acquittal kay Chief Justice napakataas ngayon. Bakit mo nasabi yan? Meron mga study na lumalabas. Alam mo naman, halimbawa, yung isang periodikong malaki dyan, yung Inquirer, best friend natin yan. Kita nyo naman yung mga attempts nila na maging balanced, di ba? Balance news. Fairness and balance, yun yata yung nakasulat, di ba? Sila nagpagawa ng study na may survey yata sila na lumabas, umabot yata ng 70% yung in favor of acquittal kay Chief Justice. Gano'n nakataas ngayon yan. So, ang ibig kong sabihin, Junoy, bakit ito importante? Alam mo, pag gano'n ang rating namin, bakit namin yuyugyugin? Leading na Kumbaga sa basketball, nakakalamang na kami. Ang perception ng tao na pabor sa acquittal, malaki na ang nilundag mula nung magsimula kami. So, kung gano'n ang sitwasyon, syempre, kung ikaw man yun, guguluhin mo ba yan? Ito ang ibig kong sabihin na nung kami mag-press con, dahil ito is nanggaling sa isang matinding panindigan, matinding pangangailangan, bakit press con ang ginawa namin, Junoy? Hindi naman namin pwedeng erase yun sa floor hindi namin pwedeng pag-usapan yun out of order. Hindi naman kasama sa ebidensya yun. Hindi naman kasama sa procedure yun. Wala kaming ibang choice.
ang mga bagay-bagay na ganito, kailangan talaga ilabas sa publiko para maipit at mapigil yung mga taong may pakananyang masamang plano na yan. Yan ang punot dulo niyan. At yan, gaya nga ng sinabi ko, yung taas ng acceptance rating sa Akwitan, yun ang naging isang malaking faktor kung bakit kami ay maingat na nagdesisyon. Kasi yun na nga, ayaw namin magkaroon ng pagbabago sa pananaw sa amin. Bagamat kami ay umiiwas doon sa ginagawa ng mga katunggali namin sa prosekusyon na parati nilang nilalabas sa media, dito sa sitwasyon na ito, wala na kaming ibang choice. Alam mo din, nung nagpaliwanag ka sa Senado, meron kami nabalitaan na may darada ko yung mga bag ng mga damit para bihisan ninyo. Ano ibig sabihin nun? Alam mo, Junoy, yung mga kasama ko, hinatid ng mga asawa at mga anak. Hindi ako nagbibiro, nagbabay na. At nagpaalam na? Oo, nagpaalam na. Na anong ibig sabihin? Talagang ang pakiramdam nila hindi na kami uuwi. Ibig sabihin, Patuto ay kami... pakukulong. Pakukulong, ikokontempt at hahawakan kami doon. Talagang napakataas nung takot namin. handa naman kayo magpakulong. Kung sakaling gano'n ang maging pasya ng Senado, kami haharap. Okay, at kami natutuwa na kayo naging guest namin. Sana ulitin natin to. Maraming salamat. Salamat, Dean Roy. Salamat din.